So, for today's video, ang pangnegosyo po natin ngayon ay bagay na bagay po ngayong darating po ang summer dahil gagawa po tayo ng jelly creamy drink. So, napakasimple lamang po ng ating ingredients, mura pero yung kita po dito is malaki. So, ang pinakambida dito po sa ating pangnegosyo ay yung ating pong mga gelatin. So, dito sa bahay, madami akong na-stock na gelatin. So, naisipan kong gawan ulit siya ng pang-negosyo po natin. So, kahit ano pong flavor na gelatin yung mabibili po natin, walang kaso po yun. Okay? Tapos, meron ako dito mga transparent yung kulay, white lang. So, gagamit po ako dito ng food coloring. So, magkakaroon tayo ng violet, pink, orange, at saka red. Pero yung paglalagay po ng food coloring, depende po yun sa atin ha. Kasi meron naman pong nabibili na sadyang may kulay na nito. So, pinagtama ko lang kung ano po yung gulaman na meron po dito sa bahay. Lulutuin ko lamang po ito tapos magbabalik po tayo kasi sigurado naman po na alam nyo na pong lutuin yung mga gelatin po natin. Okay? So, ready na po natin yung mga lagayan para pagkaluto, lagay na lang tayo ng lagay. So, matigas na, malamig na po yung ating gulaman. So, next step na po tayo. At dito, gagamit po tayo ng palamigan. So, ito yung paborito kong palamigan. Kasi maganda siyang tingnan. Diba? Kasi malinaw, kitang-kita yung laman sa loob. So, dito po sa gulaman po natin ay kakayudin ko po ito ng parang buko. Tapos, magagayat din po ako ng maliliit-liit na square-square. So, pagkakagayat ko, idediretso ko na siya dito sa lalagyan. Kakayudin ko lamang po ito lahat. Tapos, balik po tayo. Okay, so parang napatingkad yung mga kulay ng ating gulaman. Pero mamaya, pag nalagyan na natin yung ibang ingredients, mag-iiba pa yung kulay niyan. Ngayon, meron po akong biniling sagong maliliit. Pero ito naman po ay optional po lamang. Pwede hindi na po tayo maglagay. So, dahil favorite ko talaga yung sagong maliliit, maglalagay po ako. Ngayon, maglalagay na po tayo ng ating pampa-creamy. Ito pong ating jelly creamy drink. So, unahin na po natin itong ating white sugar. So, mas maganda dito yung mga light color yung gagawin po natin. And, isunod na din po natin ang 1 kilo ng condense. Tapos dito maglalagay tayo ng 1 pack ng all-purpose cream. So, pwede pa natin gawin 2 pack yan. Pero dahil ito ay pang business, so okay na po yung isa. Pero kung halimbawa pang bahay, so pwede pa po natin itong dagdagan. So, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti kasi kapag nilagay na yung yelo natin, mahirapan na po tayo maghalo. Ganda niyang tingnan, diba? Maglalagay tayo dito ng yelo. Tapos dito, hindi na po tayo maglalagay ng tubig. Oh! It's so puno. Okay, so ito na po yung ating jelly creamy drink. Okay, so ito, pwede na po natin ibenta. Pwede tayong gumamit ng 10 ounce at saka 8 ounce. So, depende naman yung size ng baso na gagamitin po natin. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang puhunan sa 8 ounce at saka sa 10 ounce. So, bago po yun, tikman po muna natin kung talagang masarap or creamy talaga itong ating jelly creamy drink na pwede po natin pambenta ngayong darating po ang summer. Okay, so dahil naglagay tayo ng food color, talagang matitingkad yung kulay ng gulaman po natin. Wow. Sarap. So, ang creamy, lasang-lasa yung gatas ng ating jelly drink. Pwede rin natin itong tawaging gulaman palamig, palamig gulaman. So, depende sa atin. Para mas maganda yung jelly drink. Kasi yung jelly, pangalan ko yon. Tapos, tamang-tama kasi naiinom naman talaga siya. Diba? So, hindi na po natin dito kailangan ng kutsara o kaya ng straw. Pwede na po natin itong tunggain. Ang sarap. Lalo na kung sobrang lamig niya. So, para sa akin, mas advisable yung malalaking yelo yung ilalagay kumpara dun sa mga cube ice. Kasi kapag cube ice, madali siyang matunaw. Kapag yung malalaki or yung homemade
na yelo, matagal siyang matunaw. Dito, bukod po dito sa baso, pwede po nating ilagay sa plastic ng soft drinks or plastic ng yelo. Kapag plastic, gagamit tayo ng imbudo para hindi tayo maglahok, diba? Dahil wala tayong straw sa soft drinks, straw na lang ng milk tea. So, pwede sa baso, pwede rin dito. Tapos dito, bukod sa creamy lasang gatas, meron kayong malalasahan na buko pandan. Kasi kung natatandaan nyo, ang niluto natin ay may flavor na buko, tapos buko pandan. So, para siyang may flavor. Yan, nandito sina Ate Janelle. So, titikman nila yung ginawa natin. Sure. Nasan pa? Marte itong isang to eh. O, anong lasa? Sarap. Okay. Tama na. Time out na. Magkakosting na ako. Mamaya na ulit. Ang sarap mamaya. O, mamaya ako kayo bibigyan. Ako kulit ng mga to. Sige na. Mamaya na. Costing na tayo, diba? Okay. So, start na po tayo ng ating costing. At unahin po natin sa 5 gulaman na ginamit po natin. Bali, nagkakahalaga siya ng 12.50. So, i-times 5 po natin. Kalalabasan po nun, 62.50. Sasago po natin, 10 pesos. Kalahating kilo ng asukal, 41.50. 1 kilo ng condensed, 98 pesos. All-purpose cream, 67.70. So, sa food color na ginamit po natin, 10 pesos. So, kung hindi po tayo maglalagay, so, may less po na 10 pesos yung pinakang puhunan po natin. Sa pinakang yelo po natin, maaari po tayo makagamit ng 15 to 20 pesos. So, ako tutuusin ko sa 20 pesos. At ang kalalabasan po nun ay 309.7 yung pinakang puhunan po natin dito sa ingredients po natin sa atin pong jelly drink. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses. So, sa pinakang baso, na gagamitin po natin kung 8 ounce man yan or 10 ounce man yan. So, sabihin na po natin na 25 pesos. At mag-plus po ulit tayo ng labor at pinakang gas po natin. So, sa gas naman natin, kaunti lang yung magagamit natin kasi saglit lang naman siyang lutuin. So, pagsamahin na po natin at sabihin na po natin na 50 pesos. Kaya, ang total lahat ng puhunan po natin dito ay 384.7. So, sa magtatanong Ate Tipid Tips, magkano po ang posibleng bentahan at posibleng tubo kung 8 ounce po yung gagamitin po natin. Dahil ito po ay 8 ounce, ngayon magko-convert po tayo. Yung 1 litro, kapag kinonvert po natin yun sa ounce, ang kalalabasan po nun ay 33.8 ounce. Ngayon, ito pong isang timpla po natin, estimate po ito ay nasa 12 liters. So, yung 33.8 ounce, itatimes po natin yon sa 12 liters. At ang kalalabasan po nun ay 405.6 ounce. Ito po lahat na tinimpla po natin. Ngayon, paano natin malalaman kung ilang 8 ounce yung makukuha po natin dito? So, yung 405.6 ounce, i-divide po natin sa 8 ounce. Pero, hindi po natin isasakto na 8 ounce. Sabihin na po natin 7 ounce kasi kapag sandok tayo, hindi naman siya punong-puno, di ba? So, ang kalalabasan po nun ay 57.94 na order ang makukuha po natin dito kung 8 ounce na baso po yung gagamitin po natin. Ngayon, paano naman po natin malalaman kung magkano po ang puhunan dito sa isang baso po ng 8 ounce? So, yung pinakang puhunan po natin, i-divide po natin, sabihin na po natin na 57 na order yung makukuha. Yan. At ang kalalabasan po nun ay 6.74. Ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 10 pesos sa mabilisan. At kapag i-minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 3.26. Ngayon, i-times po natin sa 57 na order na makukuha po natin dito. At ang kalalabasan po nun ay posible na po tayong tumubo ng 185.82 dito po sa jelly drink na ginawa po natin na ang baso po ay 8 ounce. Ngayon, sa magtatanong, Ate Tipid Tips, magkano po ang bentahan sa 10 ounce kung yun po ang gagamitin? Natatandaan nyo, ang isang palamigan is 400.6 ounce ang kalalabasan. So, i-divide po natin sa 10 ounce. So, sabihin na po natin 9 ounce kasi hindi naman siya mapupuno. At ang kalalabasan po nun ay 45 na order. So, yung pinakampuhunan po natin, i-divide po natin yung 45 na order at ang kalalabasan po nun ay puhunan po na
8.54 kada isang 10 ohms. Kung ibebenta po natin ng 15 pesos, kapag i-minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 6.46 po kada isang baso. At kapag itinimes po natin yon sa 45 na order na makukuha po natin dito, kalalabasan po nun ay posible po tayong tumubo ng 290.7. So, sa akin, mas better na 10 pesos yung bentahan tapos 8 ounce na baso yung gagamitin po natin para mas mabilis siyang maubos. Diba? Tapos, sa magtatanong atitipid tips, kung hindi siya maubos, ano po yung pwede po namin gawin? So, pwede natin siyang gawing ice candy. Ibenta natin ng 5 pesos. So, hindi na siya masama. So, diba? Walang sayang dito sa jelly drink na ginawa po natin. Kung ibebenta po natin ito, alamin po natin yung lugar na pagtitindahan po natin kung anong oras po yung matao. Para sigurado, sold out agad yung jelly drink po natin. Okay, so sana bago ulit nagtapos yung video natin ay meron po ulit ako na itagdag na negosyo idea po sa inyo. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa next video natin. Bye!